salamat po at magandang umaga muli sa ating lahat, yung mga kapatiran dyan sa Pilipinas and even sa Hong Kong and wherever we are. Praise the Lord po sa pagkakataon na naman na ito na tayo ay makakapag-aral ng salita ng Panginoon. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Hallelujah, Father God, we thank you sa mga salita mo na pag-aaralan namin ngayon. Naway basbasan mo po ito at na maging masagana at matamis na pagkakainin na naman namin ngayong araw na to na siyang magbibigay ng kalakasang espiritual sa aming lahat. As for me, your servant, Lord, ako ay isang instrumento mo lamang, hindi po ako, kundi ipinasa sa kamay ko po ang pagpapahayag sa inyo, Ama. Ako ay gamitin mo lamang, ngunit ikaw ang magpahayag sa aming lahat ngayong umagang ito. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. So, praise the Lord po. No? Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pagtitiwala sa salita ng Panginoon. Amen? So, meron po akong paborito na kwento dito sa Bible. Ito po ang kwento ni Elijah sa 1 Kings chapter 17. No? Sa 1 Kings chapter 17, sabi niya po dito, "Now Elijah the Tishbite from Tishbe in Gilead said to Ahab, As the Lord, the God of Israel lives whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years except at my word." Then the word of the Lord came to Elijah, "Live here, turn eastward, and hide in the Kerith ravine east of the Jordan. You will drink from the brook, and I have ordered the ravens to feed you there." So he did what the Lord had told him. He went to the Kerith ravine east of the Jordan and stayed there. The ravens brought him bread and meat in the morning and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. Doon po muna tayo. Amen? So dito makikita po natin mga kapatid na nagkaroon po ng tagtuyot, no? sa bayan dahil po sa galit ng Panginoon sa mga mamamayan. So, isa po na matututunan natin dito mga kapatid, alam nyo, oo, totoo na ang Diyos ay mahabagin, totoo po na ang Diyos natin ay mapagmahal, at totoo po na ang Diyos natin ay isang very faithful na Diyos sa atin. Pero wag po natin kakalimutan na ang Diyos ay isa ring matuwid. No? He is a very righteous God at kailangan natin siyang katakutan because He is also a God of wrath. No? Na bilang mga minsan kasi naaabuso natin no, bilang mga nananampalataya sa Panginoon. Minsan ang tinitingnan lang natin yung pagmamahal na di ba, mapagmahal naman ang Diyos. Pero makikita natin, no, natutunan natin dito na hinahayaan din pala ng Panginoon na magkaroon ng tagtuyot sa buhay natin. There was neither dew nor rain. No? Maraming beses po na ginagawa po ng Panginoon dito po sa kwento na ito, hinayaan ng Panginoon na mangyari ito, na magkaroon ng tagtuyot sa buhay ng mga tao dahil may gusto siyang ituro sa kanila. So minsan ganun din sa atin na hinahayaan ng Panginoon na may dumarating na paghihirap sa atin o mga challenges sa buhay natin, unang-una upang matutunan natin na tumingala sa Kanya. No, na dumipende sa Kanya. Dahil minsan aminin natin na tayong mga tao, minsan pag walang problema, nagkakaroon na tayo ng pagdidepende sa sarili natin. At alam niyo po mga kapatid, ang Diyos na pinagsisilbihan natin, He is also a jealous God. Seloso siya. Ayaw na ayaw niya yung magdidepende lang tayo sa sarili natin. Gusto niya nakadepende tayo sa Kanya. Ang gusto niya, we always depend on Him. We always rely on Him. So anong nangyari dito? Sabi ng Panginoon, no, ginamit lang po niya, kanais ko pong, sa umpisa pa lang po ng ating pagbabasa ngayon, ng ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, kailangan isipin po natin na si Elijah po ay isang propeta, hindi po siya Diyos, propeta po siya, at ang anuman po na sinasabi niya at ginagawa niya ay utos ng Panginoon. Amen? So titignan po natin, sabi niya dito, no, then the word of the Lord, sabi, dahil nagkaroon ng tagtuyot, ano ngayon ang mangyayari? No? Isang matututunan natin dito, ang nagtitiwala sa Panginoon, inaalagaan niya. Ang nananampalataya sa Panginoon, dumating man ang tagtuyot, dumating man ang pagtaghirap, hindi po pababayaan ng Panginoon.
God will never leave or frustrate those who trust in Him. He will never leave them behind. Kasi tignan ninyo dito, tignan natin, nagkaroon ng tagtuyot, pero anong sabi niya kay Elijah? Ay, hindi ko hahayaan na magutom ka. Hindi ko hahayaan na mamatay ka. Kaya pumunta ka doon sa ravine at magpapadala ako doon sa, hindi ko alam ang Tagalog ng brook. Sapa ba? Siguro. Basta mas maliit kaysa sa ilog. No? At sabi niya, pumunta ka doon at uutusan ko ang mga ibon na magdala ng pagkain mo. Oh, kaya tignan natin ilang taon ago, 2,000, more than 2,000 years ago na sinulat itong salita ng Panginoon. Kaya, it is God who invented food delivery. Yan. Hindi po sariling isip ng tao yan. God is the author of food delivery. Tignan nyo, ano yun? Dito sa Japan kasi, Uber Eats. Di ba? Nagdi-deliver ng pagkain. Tignan nyo dito, it is God who invented actually food delivery. Hindi sa Pilipinas, ano yun? Food Panda. Yan sa Pilipinas, may pa-food panda nagdi-deliver ng pagkain. But here, you see, ang magtitiwala sa Panginoon, isi-safety ka pala ng Panginoon. Isi-safety ka ng Panginoon, hindi lang yun, special pa ang pagtrato sa'yo ng Panginoon na ano yun, delivery, free delivery. Hindi kailangan nagtrabaho, hindi naghanap si Elijah ng kanyang kakainin. Kusang dumarating yung nagdi-deliver. At tignan ninyo sa verse 6, the ravens brought him bread and meat. Oh, hindi lang basta-basta ang dinideliver nilang pagkain. Special tinapay at karni. Oh, naghihirap ang iba, pero si Elijah kumakain ng karni. Yan po ang kagandahan ng nananampalataya at nagtitiwala sa Panginoon. Amen? Ngayon, ituloy po natin yung kwento sa verse 7. Sabi niya, sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. Then the word of the Lord came to him, go at once to Zarephath of Sidon and stay there. I have commanded a widow in that place to supply you with food. Doon muna tayo. Tignan ninyo, dumating yung kasi nga walang ulan. Anong nangyari? Natuyo yung brook. Sapa siguro sa Tagalog. Natuyo. Anong sabi na naman ng Panginoon? Hindi na naman niya pinabayaan si Elijah. Anong sabi niya? Go at once. Ibig sabihin, madaliin mo. O madaliin mo. So tignan ninyo, ang Panginoon talagang nagra-rush din yan na sumaklolo sa kanyang mga anak pag sila'y nangangailangan. Amen? Sa kanyang mga anak. So, yan ang isang kahalagahan ng pagtitiwala at pagkakaroon ng, alam nyo kasi itong si Elijah, napaka-faithful niya na propeta ng Panginoon. Kaya, tingnan nyo, hindi siya pinabayaan at sabi ng Panginoon, go at once. Pero isa rin na matututunan natin dito, si Elijah kung paano siya sumunod sa Panginoon, very absolute and very precise. Nung nakita, siyempre, nandun si Elijah sa may brook, nakikita na niya na natutuyo na, konti na lang yung supply niya na tubig. Pero, hindi siya gumawa ng sarili niyang paraan. No? Yun ang isang kailangan matutunan natin na ang pagtitiwala sa Panginoon at sa kanyang mga salita, kailangan huwag tayong gumawa ng sarili nating paraan. Anong ibig kong sabihin? Hindi iniwan ni Elijah yung brook hanggat hindi sinasabi ng Panginoon. No? Hinintay niya yung next na instruction ng Panginoon. So, ganun din po sa atin. Marahil darating ang mga panahon na makikita natin yung sarili natin sa parehong sitwasyon ng kay Elijah, na ang kawalan ng tubig, mga kapatid, is kawalan ng blessings. Na parang, bakit walang dumarating na blessings? Bakit pa na yung mga problema na lang? Ano ba itong nangyayari sa buhay ko? Anong kailangan natin gawin? Manalangin, tumawag sa Panginoon, umattend ng ganito, dumalo ng mga ganitong gawain para makarinig tayo ng salita ng Panginoon. Dito sa sitwasyon ni Elijah, mga kapatid, siya po noong unang panahon po, itong mga propeta talaga direkta na kinakausap ng Panginoon. Itong mga propeta, iba kasi itong mga matataas ang anointing nila, direkta na kinakausap ng Panginoon. Tayo ngayon, mga kapatid,
kapatid, paano tayo kinakausap ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita yan na nakasulat sa kanyang Biblia at ito sa pamamagitan ng mga Bible studies na ganito. Kaya napakaganda na tayo ay dumadalo sa mga ganito para naririnig natin ang mga instructions ni Lord. Nakapapakinggan natin at ganun pala nagkakaroon tayo ng guidance. No? Kaya ulitin ko po, si Elijah, hindi po siya gumawa ng sarili niyang paraan. Kahit na kung ikaw ba naman nasa sitwasyon ni Elijah at nakikita mo na natutuyo yung brook, magpapanik ang tao, normal na magpanik. Naku, paano na to? Anong susunod? Anong gagawin ko? Pero si Elijah, makikita natin yung tiwala niya sa Panginoon at hindi siya gumalaw. Hindi niya iniwan yung brook. Hindi niya sinabi na, naku, patuyo na ito, punta nga ako dun sa kabila at maghanap ako ng ibang brook na pupuntahan ko. Baka mas maganda yung brook doon. Baka may mas marami pang tubig doon. Hindi niya ginawa yun, no? Nanatili siya kung saan siya pinadala ng Panginoon at hinintay niya ang next na instruction ng Panginoon. Kaya napaka-importante rin mga kapatid na lagi po tayong manalangin na, Lord, ibuhos mo sa akin ang inyong banal na Espiritu. Dahil kung wala ang banal na Espiritu ng Panginoon sa atin, hindi natin maririnig ang tinig ng Diyos. Amen? So, maliban lang kung tayo ay napuspos ng banal na Espiritu ng Diyos, doon natin maintindihan pag nakinig tayo ng salita ng Panginoon. Alam nyo, depende sa bawat isa sa atin. Iisa ang Diyos, iisa ang Holy Spirit. Pero pag kinausap po tayo ng Panginoon, depende magkakaiba po kung paano tayo kausapin. Depende sa sitwasyon natin. Amen? Kaya yun, no? Isa dito na kailangan natin pinapaalala sa atin na hilingin natin lagi na mapapuspos tayo sa Panginoon ng kanyang banal na Espiritu para pag nagbigay siya ng instruction, maiintindihan natin. Yan. So yun ang natutunan natin doon. Don't do anything unless na it comes from the Lord. Seek guidance from the Lord. No? Maghingi po tayo ng guidance sa ating Panginoon. Lord, ano po ba ang gagawin ko? Amen? So next, so yun po, nasa verse 9, ulitin ko, sabi niya, go at once. Ay, talaga ang Panginoon, hindi rin nagsasayang ng oras yan. No? Pag kailangan, isa makikita natin dito, the timing of God is always right. No? Kung there are times na feeling natin, dinidelay ni Lord yung kasagutan ng panalangin natin, hindi niya dinidelay. Akala lang natin at sa tingin natin. Sa oras ng tao, maaaring delay. Pero actually, sa oras ng Panginoon, walang delay at walang early. It is always according to God's perfect time. Kaya sabi po niya sa Isaiah, when the time is right, the Lord will make it happen. Sabi niya doon. Amen? So, sa next verse po, sa verse 10. So, ito, nag-obey na naman itong si Elijah. Remember, ang pinag-aaralan natin, ang pagtitiwala at pagsunod sa salita ng Panginoon. Kaya nung sabi ng Panginoon, iwanan mo na yung brook na yan at pumunta ka doon sa widow sa Zarephath. So, he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, would you bring me a little water in a jar so I may have a drink? As she was going to get it, he called, and bring me at least a piece of bread. Doon po muna tayo. Sabi ng Panginoon, pumunta ka nga doon sa Zarephath, sabi niya kay Elijah, tuyo na yung brook, pumunta ka doon, at meron akong sinabihan na balo na po na pakakainin ka niya to take care of you. Isipin natin ito mga kapatid. Yung sitwasyon ni Elijah, wala na siyang makain. Tumigil na yung, wala nang tubig yung brook, wala na rin food delivery yung mga raven. Tapos sabi ng Panginoon, pumunta ka sa isang balo. Alam niyo po ang balo, kawawa. Dahil wala na siyang asawa na nag-aalaga sa kanya. Kung isipin natin, siguro kung sa tao lang sasabihin, Lord, Panginoon, nagjujuk ka ba? No? Nagjujuk ka ba? Papupuntahin mo ako, naghihirap ako, wala akong makain. Papupuntahin mo pa ako sa isang balo na naghihirap din. Tapos dito sabi niya, no, and she wasn't, nag-gather siya ng sticks. Kung ituloy po natin sa verse 12, sabi niya, as surely, verse 12, as surely as the Lord your God lives, sabi niya, she replied, I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and a little oil in a jug. I am gathering a few sticks to take
take home and make a meal for myself and my son, that we may eat and die. Imagine that. Sabi ng Panginoon kay Elijah, "O Elijah, tuyo na yung brook, pumunta ka doon, may balo doon." Tapos yung balo, sabi niya, "Wala po akong tinapay, meron lang akong isang dakot lang ng harina at kakaunting langis upang iluto yung harina at nang makain na namin at hintayin na namin ang aming kamatayan." Mga kapatid, kung ikaw yung nasa sitwasyon ni Elijah, masasabi mo talaga, "Lord, nagbibiro ka ba? Bakit mo ako pinapunta dito sa widow na ito? Tapos, inihintay na lang niya, walang-wala na rin siya, tapos sa kanya mo ako pinapunta." Yan. Napakahirap minsan makikita natin ang sitwasyon, magkakaroon tayo ng sitwasyon na ganito, na parang walang feeling natin, walang tutulong sa atin. Ulitin ko po yung sinabi ko kanina, ginawa ng Panginoon yun kay Elijah. At hinayaan din ng Panginoon na maisulat itong kwento na to sa Biblia upang ang isang matututunan natin dito, huwag tayong dumipende. Do not trust what you see with your own eyes. Amen? Huwag tayong magtitiwala sa nakikita ng ating mata. Ang nakikita lang ng mata, naku, yung balo, yung brook na natuyo, yun ang nakita ng mata. Yung balo na wala nang mailuluto, hinihintay na lang niya ang kamatayan nilang mag-ina. Tapos, sila ba ang magpapakain kay Elijah? Ay, oo. Dahil anong sabi po sa salita ng Panginoon is, faith is believing on things that you do not see. Amen? Na kahit na hindi natin nakikita ang mga bagay-bagay, naririnig lang natin ang salita ng Panginoon. Hindi natin nakikita ang Diyos. Pero nais ng Diyos na ipaintindi sa atin ngayon, anak, huwag kang magtiwala sa nakikita ng mata. Dahil ako na Diyos, may sigit pa ang kaya kong gawin kaysa sa nakikita ng mata. Amen? Masigit pa ang kayang gawin ng Diyos. Kasi tignan ninyo mga kapatid, nandito tayo sa Bible study ngayon. Nakikita ko kayo sa screen, nakikita nyo rin ako sa screen. Tayo lang ang nagkakakitahan. Hindi natin nakikita kung anong nangyayari sa labas. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa labas ng kwarto na to. No? May mga bata, andun yung kapatid ko, may mga tao na iba dito sa loob ng bahay, pero hindi ko nakikita kung anong ginagawa nila. Pero ang Diyos, nakikita niya. Amen? Ang nakikita ko lang yung nandito lang sa loob ng kwarto kung nasan ako. Pero ang Diyos nakikita niya kung anong nangyayari dito, kahit sa labas ng kwartong ito. Kaya huwag tayong magtitiwala sa nakikita lang ng mata. Pag tayo ay nanalangin, isipin natin, kasi minsan, Lord, bakit nananalangin ako, naggumaling ako, pero bakit parang lumalala yung ubo ko? Bakit lumalala yung sakit ng katawan ko? Ay, magpatuloy ka lang kapatid na manalangin at magtiwala sa Panginoon. Panginoon, bakit ang tagal-tagal ko nang pinagpipray ang kaso ko, ang tagal-tagal ko nang ipinapanalangin na maabsuelto ako or magkaroon na ng hearing. Bakit wala pa rin nangyayari sa kaso ko? Kapatid, unang sabi na pag-aralan natin kanina, magtiwala tayo sa timing ng Panginoon. Huwag tayong magtiwala sa nakikita ng mata, magtiwala tayo sa Panginoon at sa Kanyang salita. Dahil anong nangyari? Kahit na gano'n ang sinabi ng byuda kay Elijah, ito ang sagot ni Elijah sa kanya sa verse 13. Sabi ni Elijah sa kanya, Elijah said to her, "Don't be afraid." Oh, huwag kang matakot. Sabi ni Elijah sa kanya, "Go home and do as you have said. But first, make a small cake of bread for me from what you have and bring it to me, and then make something for yourself and your son. For this is what the Lord, the God of Israel says, the jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord gives rain on the land." Verse 15, she went away and did as Elijah told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. Verse 16,
For the jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. Ayan. Balikan nga po natin sa verse 13. Sabi ng byuda, wala na kami kakainin. Actually, mamamatay nito. Ubusin ko lang yung isang dakot na harina at mamamatay na. Kainin namin, mamatay na kami. Anong sabi ni Elijah? Huwag kang matakot. Sige, umuwi ka, gawin mo yung sinabi mo. Pero, sabi niya, unahin mo yung, sabi niya, but first, make a small cake of bread for me. Unahin mo ako. Ha? Kung ikaw yung byuda kapatid, at sinabi ng pastor sa'yo, sabi ng pastor, unahin mo ako. Ha? Ano sa isip, siguro sa isip ng tao, ano ba naman itong pastor na ito, makasarili? Di ba? Ano ba naman itong pastor na ito, makasarili, uunahin ko daw siya. Pero anong tinuturo sa atin dito ng Panginoon? Unahin siya bago ang kahit ano. Diba? Tinuturo sa atin dito ng Panginoon to seek Him first before anything else. Unahin, ibigay natin yung priority sa Kanya. So kahit ngayon sa ganitong gawain sa Bible study, dapat yung oras natin, uunahin natin. Pag alam natin na oras ng Bible study, huwag tayong mag-schedule ng iba o huwag tayong gumawa ng ibang bagay. Gawin na natin yung mga bagay-bagay na pwede natin gawin pag walang Bible study. No? Siguro may mga toka-toka tayo na mga pinapagawa sa atin, hindi ko alam kung siguro may nakatoka na maglinis o kung anong gagawin. Pwede natin gawin yung mga bagay na yan sa oras na walang Bible study. Para pag sa oras ng Bible study, walang istorbo at talagang mag-prioritize tayo, i-priority natin ang pagdalo sa mga gawain ganito, i-prioritize natin ang gawain ng Panginoon. Unahin natin. At ano ang pangako ng Panginoon pag ginawa natin to? Sa verse 14, for this is what the Lord, the God of Israel says, the jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord gives rain on the land. Alam niyo po mga kapatid, ito po ang susi ng miracles din, ang pagtitiwala sa Panginoon. No? Kung pag ginawa natin ito, nauunahin natin ang Panginoon, ang nangyari, di ba may isang dakot na harina, niluto ng babae, at saka yung kunting langis, no, na iluto niya, gumawa siya ng tinapay, kinain nila sa maghapon, busog sila. Kinabukasan, magbukas na naman doon sa lagayan ng harina, uy, meron na naman isang dakot na harina, niluto na naman niya para sa pagkain nila sa araw na yun. Di wala na, ubus na. Kinabukasan, pagbukas niya, meron ulit. There are everyday, trusting the Lord is the key to everyday miracles. Yun ang matututunan natin. Trusting the Lord. Nakikita ko dito si Pastor Raverna. Saglit nga, na-share ko. Hindi alam ni Pastor Raverna, pero may na-share siya na testimony, yung MC natin. May na-share na testimony yan sa akin noon sa Pilipinas na pinanghawakan ko hanggang ngayon. Sa pagtitiwala sa Panginoon, nung hindi ako nagkakamali, nung nasa Mongolia yata siya, na everyday yata yung visa niya na binibigay. May kwento si Pastora na ganun, sabi niya, basta pag binigyan ako ng visa ko para sa kinabukasan, thank you Lord pa rin dahil meron isang araw. Imagine that's exactly this one. Nung itong nangyayari sa Bible na experience ko nung MC natin, as long as meron everyday, kaya yan, sino dito ang may gusto na everyday may miracle sa buhay niya? Isa ba, yung hininga nga lang natin, di ba? Ayan, everyday may miracle sa buhay natin. Magtiwala tayo sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Panginoon. Gawin natin kung ano ang inuutos ng Panginoon. Yan yung next na pag-aaralan natin. Sa verse 15, balikan pala natin, sa verse 15, sabi niya, she went away and did as Elijah had told her. Ano po ang patunay na tayo ay nagtitiwala sa salita ng Panginoon? Hindi pwedeng sinasabi mong nagtitiwala ka, pero walang aksyon. Diba? Sabi ni Elijah, gawin mo at hindi mauubos yung harina. Magkakaroon tayo ng harina araw-araw. Tapos kung ang ginawa ng widow, kung ang ginawa ng balo, ay ayoko
yes, mga kapatid. Kailangan full. No? I-prioritize natin pag narinig natin ang salita ng Panginoon, gawin natin at aksyonan. Aksyonan natin. Aksyonan natin agad-agad. Ginawa ng babae kasi hindi masasabi na may tiwala ka sa Panginoon maliban kung aaksyonan mo ang salita ng Diyos. Amen? Sabi po nung kanta natin kanina na dahil sa salita ng Diyos nalikha ang mundo. No? Nilikha niya tayo na ilikha ang mundo dahil sa kanyang salita. Ganyan po makapangyarihan ang salita ng Diyos. The Word of God is very powerful. At wala tayong rason para hindi magtiwala at hindi sumunod. No? Yan, kaya I really love this story. Talagang paborito ko itong kwento na to sa Bible dahil it's an assurance for me that as long as we believe and we trust the Lord and we obey. Yan. Huwag natin kakalimutan yung word na obey. Hindi pwedeng trust, kaya trust lang. Kaya ngayong kanta sabi niya, trust and obey. Sabi po nung kanta, no? May kanta yung mga bata na gano'n. No? Makikita natin dito yung pagtiwala. Hindi lang si Elijah ang nagtiwala, pati yung balo nagtiwala siya sa kung anong sinabi sa kanya ni Elijah na salita ng Panginoon. Yan po ang isa na matututunan natin dito. Kami po na mga nagpapahayag ng salita ng Panginoon, katulad ni Elijah, hindi po ito galing sa aming sariling karunungan o sariling kaalaman. Nakikita po natin, binabasa po natin sa Bible, galing po sa Biblia. Kaya salita po ito ng Panginoon, kaya makapangyarihan po ito. Hindi po kami ang inuubay ninyo pag nasumunod tayo sa salita ng Panginoon. Ang Diyos po ang sinusunod natin. Kaya ang magiging resulta niyan ay araw-araw na miracles at pagpapala. Amen? Ayan, hindi lang po nagtapos dyan. Sa verse 17, anong nangyari? Sometime later, the son of the woman who owned the house became ill. Nagkasakit yung anak ng balo. Yung sabi niya kanina na pakakainit yung anak ko at mamamatay na kami. He grew worse and worse and finally stopped breathing. Verse 18, she said to Elijah, "What do you have against me, man of God? Did you come to remind me of my sin and kill my son?" Ayan, dumating yung panahon na itong widow, itong balo, nagkaroon ng matinding problema. No? Na anong nangyari? Namatay yung kanyang anak, pinanood niya na nagkasakit, lumala at lumala yung kanyang anak hanggang sa tumigil na ito sa paghinga. Mga kapatid, merong mga darating talaga na sitwasyon sa buhay natin na ganito. No? O darating sa buhay natin na ganito na parang palala ng palala ang sitwasyon. O kaya, hindi pa natapos yung isa, meron na naman isang problema. O kaya, may mas mabigat pa na naman na mangyayari na problema. Matindi itong nangyari kung ikaw ay isang ina at mamatay ang iyong anak. Ito raw ang pinaka malubha na experience ng isang magulang. Yung panoorin mo yung anak mo na maghirap at mamatay. Dahil ang sabi nila, dapat ang nanay o ang tatay ay ang anak ang maglilibing sa magulang, hindi ang magulang ang maglilibing sa anak. Kaya imagine lang natin yung pakiramdam nung widow dito, nung balo. Pero may sinabi yung balo. Sabi niya, "What do you have against me?" Sabi niya, ano paano ko ba yun sabihin sa Tagalog? Bakit ba ganito ang, sabi niya kay Elijah, bakit ganito ang ginawa mo? Sabi niya, dumating ka ba para ipakita sa akin, did you come to remind me of my son, of my sin and kill my son? Kaya ka pala pumarito para ipaalala sa akin ang kasalanan ko at patayin ang anak ko? Alam niyo mga kapatid, itong si widow, itong si balo, nung namatay yung anak niya, nagkaroon siya ng reflection. Naisip niya, tignan niyo did you come to remind me of my sin? Ina-acknowledge nitong si widow na siya ay isang makasalanan. No? Na sa ating pong pagtitiwala sa Panginoon, kailangan na kapag may sinabi siya at merong mga dumating na problema sa atin, may nabasa tayong mga salita niya, nag-uubay tayo, pero bakit may darating pa rin na pagsubok sa buhay natin?
Kailangan napaka-importante na maging ganito yung attitude ng puso natin na katulad ng widow. Na kahit na may mga mas malalang problema na darating, andun yung pagpapakumbaba natin sa Panginoon. Andun yung Panginoon, kaya ba ito nangyayari sa akin? Alam ko, Panginoon, ako'y makasalanan. No, huwag natin sisisihin ang Panginoon sa mga bagay-bagay. Magkaroon po tayo ng repentant na puso. At sabihin natin, Panginoon, ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking kasalanan. No? Ibig sabihin, itong si widow, in-acknowledge niya yung power of God. In-acknowledge niya na may karapatan ang Diyos na putulin ang hininga ng kanyang anak. Kailangan meron din po sa atin yun. Na meron yung acknowledgement sa atin na ang Diyos kaya niyang gawin ang lahat. At magpakumbaba lang po tayo. Nagpakumbaba itong si Balo. Sabi niya, pumunta ka pa rito para ipaalala sa akin ang aking kasalanan. Ibig sabihin, gusto siyang ina-acknowledge niya na alam ko naman na ako'y makasalanan. Alam ko na ako'y makasalanan. Kasi kailangan na bawat isa sa atin andun yung pagkilala na tayo ay makasalanan. At sa verse 19, pag po natin, meron po kasi akong, hindi ko po makakalimutan yun, meron po akong na-encounter na sabi niya, bakit? Hindi naman ako makasalanan. Ay, sabi ko, halika kapatid, mag-Bible study tayo. No? Kasi lahat po tayo makasalanan. Lahat po tayo ay makasalanan. Dito, the widow acknowledged that she was a sinner. Verse 19, dahil dito, no? Dahil sa pagkilala ng widow ng kanyang kasalanan, sabi ni Elijah, "Give me your son," Elijah replied. He took him from her arms, carried him to the upper room where he was staying, and laid him on his bed. Verse 20, then he cried out to the Lord, "O Lord, my God, have you brought tragedy also upon this widow I am staying with by causing her son to die?" Verse 21, then he stretched himself out on the boy 3 times and cried to the Lord, "O Lord, my God, let this boy's life return to him." Verse 22, the Lord heard Elijah's cry, and the boy's life returned to him, and he lived. Verse 23, Elijah picked up the child and carried him down from the room into the house. He gave him to his mother and said, "Look, your son is alive." Verse 24, then the woman said to Elijah, "Now I know that you are a man of God, and that the word of the Lord from your mouth is the truth." Yan. So anong nangyari? Dahil sa pagpapakumbaba ng babae, nung Balo, ay binuhay ng Panginoon, nagpakita ulit ng Panginoon ng isang himala sa kanya. Amen? So, anong matututunan natin sa kwento? Napakaganda ng kwento, kahit nag-umpisa siya na tragedy, nag-umpisa siya na masaklap, ay nagtapos naman na happy ending. Amen? So, anong matututunan natin dito? Pagtitiwala sa Panginoon. Magtiwala tayo sa kanyang mga salita. Pangalawa, i-prioritize natin ang pagdalo sa mga Bible studies na ganito. Give priority to the Lord. No? Unahin natin ang para sa Panginoon. At ano ba? Trusting the Lord means na tayo ay aaksyonan natin na katulad ng widow. Aksyonan natin ang salita ng Panginoon. Mag-obey tayo sa mga sinuturo sa atin. At panghuli, dapat andun lagi yung pagpapakumbaba at repentant heart at pagkilala na tayo ay makasalanan. Araw-araw tayo po ay makasalanan. Kung gagawin po natin ang mga ito, pagtitiwala sa Diyos, uunahin siya, pagpapakumbaba lagi sa kanyang harapan, ay hindi po magdadamot ang Panginoon na gumawa ng mga miracles sa buhay natin. Amen? Hallelujah! So doon po magtatapos ang ating salita ng Panginoon, ang ating Bible, ang salita ng Panginoon na pag-aaralan natin ngayong araw na to. To God be the glory, and I pray and I hope that everyone has been encouraged at nais ko pong tayo ay manalangin lahat. Amen? Hallelujah. Father God, maraming salamat po sa aming natutunan ng mga salita niyo ngayong araw na to. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapaalala sa amin
na wala kaming ibang dapat pagkatiwalaan kundi kayo lamang. Hinihiling namin ngayon, Panginoon, na inyo po kaming patawarin sa lahat ng mga kasalanan namin at kami kinikilala po namin na kami ay makasalanan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, at muli tinatanggap ka namin, Panginoong Hesus, bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Hawakan niyo po ang manubela ng aming buhay at i-guide niyo po kami sa dapat at hindi dapat. Hinihiling din namin ang inyong banal na Espiritu na siyang ibuhos niyo sa bawat isa sa amin at nang sa ganon, maririnig namin ang tama na salita ninyo at hindi po kami magkakamali sa aming pagsunod sa inyo. Maraming salamat, Ama. Seal your words now in the hearts of your people. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat. I give it back to our MC. Praise the Lord. Palakpakan natin.